Dear IFM, kung minsan, napupunta tayo sa isang mahirap na sitwasyon kung saan kailangan nating mamili. At may mga taong masasaktan sa magiging desisyon natin. Ako nga pala si Kate, 28 years old at nagtatrabaho sa isang kumpanya sa Taguig. Madalas ako makinig sa mga magagandang kwento na ini-air nyo noon sa tanghali habang nasa trabaho. Kaya nagulat ako na panggabi na pala ang programa nyo. Ang Dear IFM na ngayon ang nagiging pang-relax ko sa gabi bago matulog at aminin kong kailangan ko talaga ngayon ng mapaglalabasan ng lungkot na nararamdaman ko nang dahil sa pinagdadaanan ko. Gio, uy, umising ka na nga dyan. Ano pa? Sumikat na yung araw, oh. Ano ba yan, Kate? Huwag mo na akong gisingin. Wala naman akong pasok eh. Wala kang pasok kasi wala ka namang trabaho. Hindi mo naman kailangang ipagdiinan yun sa akin. Gio, hindi ko naman ipinagdidiinan sa'yo yun. Sinasabi ko lang sa'yo. Talaga namang wala ka pang trabaho ngayon eh. Huwag mo na nga kasing sabihin pa sa akin yan. Ang aga-aga stress na yung panggising mo sa akin eh. Kaya nga, tumayo ka na dyan para makakain ka na ng agahan at makapaghanda ka na sa pag-a-apply. Sigurado, traffic na naman ngayon. Baka mahirapan ka pa sa pagbiyahe mo pa lang. Kate naman, hindi ba pwedeng magpahinga muna ako dito sa bahay? Kaya nga ako nag-resign sa trabaho dahil sa sobrang stress eh. Pagkatapos maghahanap na agad ako ng trabaho, next week ko na lang gagawin yan. Ay naku, hindi pwede. Ilang linggo ka nang nagpapahinga dito sa bahay. Kapag tumagal-tagal na ganyan lang yung ginagawa mo, ay naku, sigurado masasanay ka na yan at hindi ka na maghahanap ng trabaho. Ano ka ba? Siyempre di ko naman gagawin yun. Sino bang tao ang tatagal na walang trabaho, di ba? Hindi na tayo mabubuhay nun kapag ginawa ko yun. Huwag kang mag-alala. Mag-a-apply rin ako. Basta bigyan mo lang ako ng oras na makapagpahinga at bigyan ng oras yung sarili ko. Yun lang naman yung hinihingi ko eh. Sa akin, Gio, wala namang problema yun eh. Naiintindihan ko yung matinding hirap at stress na naranasan mo sa dating pinapasukan mo. Pero kasi, nakakahiya naman. Nandito tayo sa magulang ko eh. Ayan na naman tayo sa mga magulang mo. Oh, bakit? Hindi ka ba nahiya sa kanila? Gio, baka nakakalimutan mo. Nakikitira lang tayo dito sa bahay ng mga magulang ko. Dapat matuto tayong makisama sa kanila. Kung sa pakikisama rin lang, wala akong problema dyan. Yun naman pala eh. Ang hindi ko lang nagugustuhan dito yung pinakikialaman nila tayo. Wala tayong magagawa. Sa kanilang bahay to eh. Kaya sila talaga yung masusunod. Kailan ba mangyayari na makakakilos tayo ng malaya dito sa bahay na to? Ay nako Gio, saka na nga lang natin isipin at pag-usapan yan. Kanina pa naghihintay sa'yo yung mga magulang ko. Tumayo ka na dyan at kumain na tayo dun. Huwag mong hintayong uminit yung mga ulo nila. Sige na. Tatayo na. Oh mama, gising na pala itong asawa ng anak mo eh. Gio, mupo na kayo dyan nang makakain na kayo ng agahan ni Kate. Baka malate pa kayo sa trabaho. Walang trabaho yung isa dyan, hindi malilate yan. Ay, oo nga pala. Pero Gio, kumain ka na rin para makapag-ayos ka na at makabiyahe ka kaagad. Huwag kang kukupad-kupad at hindi ka makakahanap ng bagong trabaho kapag ganyan ka. Ma, hindi ko naman kailangan magmadali eh. Ano ibig mo sabihin? Next week ko pa ho balak maghanap ng trabaho. Uy Gio, ano ka ba? Di ba napag-usapan na natin kanina to? Ano? Gio, hindi pwede yan. Ilang araw ka nang humihilata dito sa bahay. Hindi ko pa ho naayos yung resume ko. Bakit hindi mo pa ginawa yan nung isang araw? Ang tagal-tagal mong pumipetics dito sa bahay, tapos hindi mo pa pala natatapos yan. Relax lang, relax ha. Umiinit na naman yung ulo mo eh. Ako nang bahalang kumausap sa lalaki na to. Papa, huwag mo nang mga umpisahan si Gio. Ang aga-aga eh. Kate, huwag kang mangialam dito at usapang lalaki to ha. Kumain ka lang dyan. Sige po. Gio, ano ba dahilan at bigla ka na lang nag-resign sa trabaho? Sobrang stress sa trabaho, Papa. Tsaka, yung bagong boss namin kasi dun, hindi maganda yung ugali. Hindi ko rin ho kasundo. Kaya para makaiwas na rin ho sa gulo, umalis na lang ho ako.
Yun lang. Nang dahil lang doon mag-resign ka na. Gio. Anong kalokohan to? Papa naman, lubayan niyo na muna si Gio. Makakahanap din siya ng trabaho. Hindi po pwede sa akin yung mga ganyang kababaw na dahilan para umalis sa trabaho. Hindi nag-iisip ng mabuti itong asawa mo eh. Nagtiwala kami sa kanya na makakaya kanyang buhayin at alagaan. Pagkatapos siya pa itong mawawala ng trabaho ngayon. At ikaw namang lalaki ka, ha? Bawas-bawasan mo yung kapal ng mukha mo. Mahiya ka naman sa amin. Patunayan mo na karapat-dapat ka para sa anak ko. Naalala kong nabigla ang mga magulang ko noong nagpaalam kami ni Gio sa kanila na gusto na naming magpakasal. Ayaw nila noong una. Pero pumayag din sila sa huli sa kondisyon na titira kami sa bahay kasama nila pagkatapos ng kasal. Ayaw kasi talaga akong pakawalan ng mga magulang dahil ako ang bunso at nag-iisang babae sa mga anak nila. Idagdag pa na may mga sarili na ring pamilya ang mga kuya ko, kaya siguro ayaw nilang mawala pa ako sa kanila. Kahit na labag sa kalooban ni Gio, pumayag na rin siya dahil mahal niya ako at wala rin naman siyang magagawa. Pero habang tumatagal, parang lalo lang na lumalala ang pagsasama ng mga magulang ko at ng asawa ko sa iisang bahay. Kate, huwag kang masyadong maingay. Mainit ang ulo ng mga tao dito sa bahay ngayon. Bakit naman, Mama? Nag-aaway ulit yung dalawa. Sino yung nag-aaway? E di sino pa ba kundi yung tatay mo at yung asawa mo? Ano ka ba? Ano? Bakit na naman sila nag-aaway? Eh ito kasing si Gio nagdala ng kabarkada dito sa bahay. Ano naman po kasing masama dun, Ma? Bawal na ba kami mag-asawa na magdala ng bisita namin dito sa bahay? Hindi naman kayo pinagbabawalan pagdating dyan. Pero siguraduhin muna niyang may trabaho siya bago siya umasta na para bang siya ang may-ari ng bahay na ito. Ma, hindi naman po ganyan yung asawa ko. Anong hindi? E di dapat hindi siya nagpainom ng kabarkada niya dito sa bahay. Yun lang? Ay, sandali nga. Pupuntahan ko lang po sila. Kate, huwag mo na silang puntahan. Baka mamaya lalo pang lumaki yung gulo. Kate! Papa? Gio? Ano ba kasing nangyayari dito? Hindi niyo naman kailangan pag-awayan yung ganitong kaliit na bagay eh. Ewan ko ba dyan sa papa mo? Ang hirap kausap. Ako pa pala mahirap kausap ngayon. Samantalang ikaw tong hindi nakikinig ng mabuti sa amin sa tuwing sinasabihan ka namin na maghanap ka ng trabaho. Nakuha mo pang makipag-inuman sa kabarkada mo. At dito pa talaga sa pamamahay ko. Papa, wala naman po akong nakikitang mali dun. Bawal na po ba kaming makipagkita at isama yung mga kaibigan namin dito sa bahay na to? Ikaw anak, walang problema. Pero yung lalaki na yan, kaya lang siya nakatira dito dahil asawa mo siya. Pasensya na ha, hindi ako paligoy-ligoy makipag-usap eh. Gusto ko yung diretsahan. Papa, wag niyo naman hong kausapin ng ganyan yung asawa ko. Bakit ha? Sumusobra na yung asawa mo. Hindi ho ako. Sa totoo lang ho, kayo nga ako yung sumusobra na sa akin. Anong sabi mo? Gio, huminahon ka lang. Paano ako isinahon? Kanina pa ako pinagkakaisa ng mag-asawa na yan. Nandito yung bisita ko, tapos panay-parinig sila sa amin. Ayun, umalis na yung kaibigan ko. Kate, napahiya ako. Ganon. Sa aming mga biyanan mo, hindi ka nahihiya. Papa, tama na yan. Ang lakas ng loob mong magdala ng barkada mo dito sa bahay namin ha. At kaninong perang ginamit mo ha? Para pambili naman pang inom at pulutan yung tinamaan ng lintika. Wala na ho ko yung pakialam dun. Nakita mo ha? Nakita mo kung gaano kabastos yung ugali ng asawa mo ha? Papa, nagbibigay kasi ako ng pera kay Gio para sa pang-araw-araw niya. Ako naman yun eh. Pera ko naman yun. Wala ho akong problema kung paminsan-minsan gastusin ng asawa ko yung pera para makapaglibang siya kasama yung mga kaibigan niya. Ay no. Anak, kung hindi problema sa'yo yan, ang masasabi ko lang dyan, gamitin mo naman ang utak mo. Malinaw na inaabuso ka ng asawa mong damuhong to. Inaabuso? Nasaan naman ho yung pang-aabuso dun?
Sabihin niyo nga ako sa akin. Parang uminom lang naman kami dito ng kaibigan ko para lang magsaya at maglibang. Makapagsalita kayo sa akin, parang binalahura ko yung bahay niyo. Oo! Dahil kung umasta ka, parang ikaw yung may-ari ng bahay na to. Hindi mo nga kami nire-respeto ha? Ganyan ba ang turo ng mga magulang mo sa'yo ha? Huwag niyong itadamay dito yung mga magulang ko ha. Wala silang kinalaman dito. Kung titirahin niyo ako na lang. Hindi yung kung sino-sino pa yung sinasama niyo sa gulo. O sige na, tama na. Lumalayo na sa kung saan-saan yung usapan eh. Sige na Papa, sorry na ho, hindi na po mauulit to. Pagsasabihan ko na lang po si Gio. Sa ngayon kasi mainit pa kayong dalawa eh. Pasensya na po talaga. Kate, ano ba? Bakit parang ako pa yung lumalabas na mali dito? Gio, tumigil ka na nga muna. Gusto ko nang matapos tong gulo na to at pagod ako galing sa trabaho. Huwag ka nang sumabat dyan at tumahimik na lang tayo. Ganyan. Ganyan dapat ha? Hindi yun nagmamalaki pa kayo sa amin wala naman kayong napapatunayan sa buhay nyo ha? Papunta pa lang kayo. Pabalik na kami. Kaya pagsabihin mo kay niyang asawa mo ha? Para matutong rumispeto. Nakalimutan na yata niya na wala siyang puwa sa bahay na to. Hindi siya pwedeng basta-basta nalang umiinom dito. Dahil ako ang may-ari ng bahay na to. Ginawa ko talaga ang lahat ng paraan para maipaintindi kay Gio na dapat pa niyang habaan ang pasensya niya sa mga magulang ko. At kahit na ano pa sigurong pagdadahilan pa ang sabihin namin, maibabato pa rin nila sa amin na walang trabaho ang asawa ko. Kaya napilitan na tuloy si Gio na lalo pang tiyagain ang paghahanap ng bagong trabaho. At sa awa ng Diyos, pagkatapos ng isang buwan, may nakuha na rin siyang trabaho. Pagkatapos nilang malaman na pumirma na si Gio ng kontrata sa bagong papasukan niya, kahit papaano ay natigil na rin ang pagpaparinig ng mga magulang ko sa kanya. Ang akala ko ay okay na. Pero hindi pa rin pala talaga matitigil ang problema nila sa isa't isa. Tara Kate, tulog na tayo. Andali lang. Mamaya na tayo matulog. Kwentuhan mo muna ako. Anong kukwento ko sa'yo? Ikwento mo sa akin kung ano yung nangyari sa first day mo sa trabaho. Edi okay lang. Masaya. Mababait ba yung mga kasamahan mo doon? Pati na rin yung boss mo. Yung mga kaibigan ka na ba doon? Yung mga nakakausap naman ako sa kanila pero syempre, bago pa lang ako sa trabaho. Nakikiramdam pa ako doon kaya wala pa talaga akong mga kaibigan doon. Pero baka mababait naman sila. Mabuti naman. Sana wala na maging problema para hindi ka na lang biglang magre-resign ulit. Mahirap na yung buhay ngayon eh. Kailangan meron talaga tayong trabaho. Depende sa mangyayari sa akin doon. Pag may problema ulit doon sa bagong pinapasukan ko ngayon, aalis din ako. Gio naman, di ba napag-usapan na natin to? Wala namang perpektong kumpanya. Sigurado may mga makikita ka talagang problema dyan pero hindi naman dapat laging dahilan yun para basta-basta ka nalang umalis sa trabaho mo. Sige na. Huwag na muna natin pag-usapan yan. Wala pa naman tayo sa ganung sitwasyon eh. Ayoko lang mapahiya sa mga magulang ko. Di ba tayo pwedeng kumilos at mabuhay na hindi tayo nakadepende sa iisipin at sasabihin ng mga magulang mo? Uy Gio, hinaan mo nga yung boses mo. Mamaya maririnig ka na naman ng dalawa. Kung ano-ano na naman yung sasabihin ng mga yun. Alam mo namang dinig na dinig tayo sa kabilang kwarto eh. Yun na nga yung isa pang problema dito eh. Hanggang dito ba naman sa kwarto natin hindi tayo makakilos ng maayos? Paturalado pa rin tayo ng mga magulang mo. Dapat dito sa dingding na to, pinapalitan eh. Napakanipis. Wala akong magagawa. Si Papa yung nagpagawa niyan eh. Ang gusto kasi nila noon na monitor nila kung ano yung nangyayari dito sa loob ng kwarto ko. Pero Kate, sarili mong kwarto to. Dapat may privacy ka naman kahit paano. Oo, pero ang mga magulang ko pa rin ang may-ari ng bahay na to. Kaya sila pa rin talaga yung masusunod pagdating dyan. Ano pa nga ba magagawa natin dyan sa bagay na yan? Puro kasi problema yung iniisip mo eh. Dapat positive ka lang din lagi. Para hindi ka masyadong nai-stress. Sa bagay, parang pag nakikita ko yung misis ko, sumasaya ako. Sus, inuuto mo na naman ako eh. Hindi lalo na ngayon, ang gandang-ganda mo lalo na kapag umingiti ka. Ngayon lang ako maganda para sa'yo. Siyempre hindi naman. Pero iba talaga yung ngiti mo ngayon eh. Nadala lang siguro ng mga ngipin ko yan. Oo nga no.
Kaya naman pala ang ganda ng ngiti mo. Ano ba yung sikreto mo? Dahil siguro sa toothpaste na ginagamit ko. Unique toothpaste with Max Protect formula. Max Alaga, Max Protectado with Unique. Yun naman pala eh. Yan na nga yung gagamitin kong toothpaste para gumanda rin yung ngiti ko. Baka sakaling di na ako aawayin ng mga magulang mo. Oo, ngitian mo lang kasi. Lagi mo kasing sinisimangutan eh. Malay mo, makuha mo dun sa good vibes, di ba? Magkakasundo rin kayo. Pero Kate, sa totoo lang, napapaisip na rin ako eh. Eh ano ba yung naiisip mo? Ano kaya kung maghanap na ako ng mauupahang bahay? Lumipat na tayo. Kate, umiwalay na tayo sa bahay na to. Gio, ayan ka na naman eh. Pabigla-bigla ka na naman. Hindi mo ba naisip na kapag ginawa mo yan, magbabayad pa tayo sa upa? Hindi yung katulad na nandito lang tayo sa bahay namin. Tumutulong lang tayo sa mga bayarin. Pero Kate, hindi ko na talaga kaya dito eh. Ayoko na dito. Hindi ko maramdaman yung pagiging mag-asawa natin sa bahay na to. Paano tayo makakapag-desisyon para sa sarili natin? Para sa pamilya natin kung hanggang ngayon nakatutok pa rin sa atin yung mga magulang mo. Hayaan mo na. Ganun talaga eh. Nangako tayo sa kanila na dito tayo titira. At ayokong suwayin kung ano yung gusto nila. Ayokong magkaroon pa ng problema. Paano tayo magkakaanak nan kung laging ganito na lang yung sitwasyon natin? Saka na lang natin pag-isipan yung bagay na yan. Marami pa namang oras para dyan eh. Matulog na muna tayo. Alam mo, tama ka. Marami pa tayong oras para dyan. Isa sa mga oras na yun ay ngayon. Gio, ano ba yung ginagawa mo? Baka marinig nila tayo sa kabilang kwarto eh. Ano yun? Tutulog na yung mga yun. Ayan ka na naman eh. Kapag ginusto mo, binibigla mo. Pero naman yung gusto mong mangyari, di ba? Gawin na natin to para magkabibi na tayo. Sige na nga. Bad trip naman, oh. Ano bang problema ng dalawang to? Buksan mo na nga lang yung pintuan. Baka may sasabihin lang. Gabing-gabi na ho, eh. Ano bang problema nyo? Hayop ka. Hindi kita pinatira dito ha para lang bastusin mo ang anak ko ha. Ano pong ibig niyo sabihin? Hindi ko binabastos ni Gio. Anong hindi ka binabastos? Rinig na rinig ko eh ha. Hindi pa ba kabastusan yung ginagawa niyo? Sa loob pa mismo ng kwarto mo, sa loob ng pamamahay ko. Normal na ginagawa ng mag-asawa yung ginagawa namin sa kwarto na to. Mag-asawa kami ng anak nyo. Nung mag-asawa, anong normal? Wala akong pakialam. Nandito kayo sa pamamahay namin ha. Kaya susunod kayo sa kung anumang gustuhin namin ha. Hindi namin nagugustuhan kung ano mo yung ginagawa nyo ngayon ha. Kaya itigil nyo yan ha. At hindi nyo na ulit gagawin yan. Maaring may mga nagsasabi na OA na si Papa sa aming mag-asawa. Pero ganun talaga sila ni Mama sa pagprotekta sa akin. Mahal na mahal lang talaga nila ang nag-iisang anak nilang babae, kaya sila ganyan sa amin. Hindi lang siguro sila sanay o hindi pa nila tanggap ang mga pagbabago ngayong nakapag-asawa na ang anak nila. At dahil mahal ko ang mga magulang ko, naiintindihan ko yung pinanggagalingan nila. Siyempre, mahal na mahal ko rin si Gio. Siya ang lalaking pinakasalan ko. Pero sana, kaya pa niyang tiisin ang pag-uugali ng mga magulang ko para sa akin. Ilang buwan pagkatapos na makahanap na si Gio ng trabaho, may nasasabi na naman ang mga magulang ko sa kanya. Kesyo hindi pa raw sapat yung mga naibibigay niya para sa mga bayarin namin sa bahay. Ginagabi sa pag-uwi na hindi man lang nagpapasabi, umuuwi ng nakainom at marami pang iba. Hindi tuloy maiwasan ni Gio na sumagot na naman sa kanila. Pero sa tuwing gagawin niya yon, kailangan ko siyang pagsabihan.
Ayokong maramdaman ng mga magulang ko na hindi namin sila nirerespeto. Pero para maging patas naman ako kay Gio, ipinagtatanggol ko pa rin siya sa mga magulang ko. Lagi kong sinasabi sa kanila na mabait at mapagkakatiwalaan ang asawa ko. Hanggang kailan ba kayo dyan? 3 araw lang kami dito. Hindi ka naman kasi nagsabi sa akin na luluwas pala kayo eh. Sorry na love, biglaan din kasi. Ano raw ba kasi yung gagawin niyo dyan? May seminar lang. Ayoko nga sanang sumama dito kaya lang pinilit ako ng boss ko eh. Di naman ako makatanggi at bago lang ako dito. Pabigla-bigla ka naman kasi. Sa susunod love, ayoko ng ganyan ha. Sorry na nga ulit. Teka lang, bakit parang nakikita ko na may mga hawak kayo na bote ng beer dyan ha? Pasensya ka na. Nagkakasaya na kasi yung mga kasama ko dito eh. Ang ibig mong sabihin, nag-iinuman kayo dyan? Kate, hindi naman may iwasan yun. Akala ko ba seminar yung ipinunta nyo dyan? Siyempre, gabi na. Natapos na yung seminar kanina. Wala namang masama kung mag-good time lang kami dito. Hoy Gio, huwag kang pasaway dyan ha. Ano ba yung sinasabi mo? Seminar lang talaga yung ipinunta namin dito. Teka, may napansin lang ako. Ano naman yung napansin mo? Love, parang pumuputi ka ngayon ah. Lalo kang gumaganda. Iba mo na naman yung usapan. Hindi nga. Nung isang araw ko pa napansin yun eh. Ngayon ko lang nasabi sa'yo. Baka sa video lang ako maputi. Hindi. Pumuti ka talaga, love. Parang may bago kang ginagamit na sabon ngayon eh. Ginagamit ko kasi yung white rose papaya soap with vitamin B3 yan ha. Siguradong papaya puti in as early as 7 days with regular use. Kaya naman pala lalong gumaganda yung misis ko eh. Salamat. Pero, Gio, mabalik tayo sa pinag-uusapan natin. May kasama ba kayong mga babae dyan? Sinasabi ko na nga ba, may iisip mo rin yung bagay niya. Sagutin mo muna yung tanong ko. Walang babae dito. Puro kami mga lalaki na pinadala dito sa seminar. Hindi ka nagsisinungaling sa akin ha. Siguraduhin mo lang. Kung hindi, makatikim ka sa akin talaga. Wala nga. Huwag ka nang magselos dyan. Wala namang basihan yan. O sige na, babalik na ako sa kanila. Alam mo naman, kailangan ko ring makisama sa mga to eh. Sige na. Mag-ingat ka dyan ha. Magsabi ka sa akin kapag uuwi ka na. Bye-bye. I love you. I love you. Kate, sinungaling yung asawa mo. Huwag niyo namang hinuhusgahan agad yung asawa ko. Kaya kayo hindi nagkakasundo kasi lagi kayong ganyan sa kanya eh. Ay nako Kate, matuto ka ring makiramdam. Lalaki yan. Pinagdaanan ko rin yan sa papa mo. Dapat, mas alamin mo pa kung ano talaga yung ginagawa ng asawa mo. Kung ayaw mong maloko. Ayoko sanang pakinggan at paniwalaan ang sinabi ni Mama kay Gio. Pero kahit anong pagtanggi pa ang gawin ko, hindi ko pa rin maiwasan na paghinalaan ang asawa ko. Hindi naman siguro sasabihin sa akin yan ni Mama kung talagang wala siyang nararamdaman na may ginagawang kalokohan ng asawa ko. At alam ko nag-aalala lang siya para sa akin. Kaya magmula noon, kahit alam kong ayaw ni Gio na pinakikialaman ko ang ilan sa mga gamit niya, nagawa ko ng laging tumitingin sa cellphone niya kapag may nakuha akong pagkakataon. At dumating na nga ang oras na may nakita akong hindi ko nagustuhan. Kahit masakit sa damdamin ko, naisip kong kailangan ko nang hulihin at paaminin ang asawa ko. Ano to? Pinakailaman mo yung cellphone ko? Sagutin mo na lang yung tanong ko. Sino tong Mike na nakausap mo? Huwag ka nang mandamay na ibang tao dito. Hindi ako nandadamay. May kausap na ibang babae ang asawa ko kaya inaalam ko. Kaya sagutin mo yung tanong ko. Sino si Micah? Office mate ko lang. Ganon. Office mate mo lang. Bakit ganito yung message niya sa'yo? Ano ba yung message na nakita mo? Maayos naman kami nag-uusap niyan. Ito yung sinabi niya Maraming salamat sa lahat. Mabuti naman at na-appreciate mo yung mga ginagawa ko para sa'yo. So glad that I have met you. Yan ba yung maayos na usapan? Oo. Anong oo?
Gio, nakikipaglandian sa'yo itong babae na to. Sus naman, Kate. Para yan lang, nagsiselos ka na. Alam mo, ang problema sa'yo, binibigyan mo na agad ng mali yung sinabi sa akin ng tao eh. Hindi pa ba punong-puno ng mali siya at kalandian yung mga sinasabi niya sa'yo? Nagpapasalamat lang yung tao kasi sumama ako dun sa seminar. Kasi di ba nga, ayoko talagang sumama. 10 tao kasi dapat yung ipapadala, 9 lang sila. O, nung sumama na ako, di kumpleto na. Yun lang naman yun eh. Akala ko ba walang babae dun sa seminar? Talagang nilulusot mo pa no? Hindi ko nilulusot. Kaya lang kasi, kapag sinabi kong may kasamang babae dun, maghihinala ka naman. Ayoko lang na may problema pa akong iisipin. Oo, sinabi ko talaga sa kanya na na-appreciate ko yung mga ginawa niya kasi tinulungan niya ako sa seminar. Alam mo namang bago pa lang ako sa trabaho eh. Kaya nga may pahabol pang so glad that I have met you? Umamin ka na nga lang. May relasyon kayo, no? Ano ba naman? Kate, wala kaming relasyon ni Micah. Masaya lang siya nakilala niya ako sa trabaho, yun lang yun. Gio, pinaglaban kita sa mga magulang ko. Kahit ayaw pa nilang magpakasal tayo. Ipinilit ko yun dahil yun ang gusto mo. Kaya nga lalong wala akong dahilan para mambabae. Kasi nga, gusto ko agad na maikasal tayo. Ikaw lang yung babaeng mahal ko. Iba pa rin yung pakiramdam ko sa babae na yan. Hindi ako naniniwala sa'yo. Niloloko niyo ako. Kate, tigilan mo lang yung pagsiselos mo. Wala na sa lugar eh. Yan yung problema sa inyong mga lalaki. Binabaliwala niyo yung mga nararamdaman naming mga babae. Hindi ko binabali. Sandali nga lang. Alam mo, pupusta ako. Yung mga magulang mo yung nagsabi sa'yo na niloloko kita, ano? Hindi pwedeng magkamali si Mama. Ang sabi niya, ganyan din ang ginagawa ni Papa noon. Bakit pati ako dinadamay ng nanay mo sa ginawa ng tatay mo sa kanya noon? Kate, hindi naman yata patas yan. Magsabi ka sa akin ng totoo, Gio. May ibang babae ka ba? Niloloko mo ba ako? Hindi kita niloloko. Kate, mahal kita at wala akong gagawin na makakasakit sa'yo. Ang problema dito, yung panunulsol ng mga magulang mo. Anong kaguluhan to, ha? Ikaw lalaki ka. Bakit mo inaaway yung anak ko, ha? Papa, yung lalaki na yan, niloloko niya si Kate. Pwede ba lumabas nga muna kayo ng kwarto namin? Away namin mag-asawa to. Huwag niyo kaming pakialaman dito. Ang kapal din talaga ng pagmumukha mo, no? Paaalisin mo kami sa kwarto na to. Hoy, baka nakakalimutan mo. Pamamahay namin to. Alam ko yun pero hindi kayo dapat nangihimasok sa problema namin mag-asawa. Anong hindi? Niloloko mo na yung anak namin, wala pa kaming gagawin. Mama, wag na ako kayong pakialam dito. Kami mag-asawa na yun, nag-uusap. Hindi po pwede, Kate. Hindi ka namin pinalaki at inalagaan para lukuhin ang hayop na to. Kung ganyan din lang, mas mabuti pa. Lumayas na siya dito ngayon din. Matagal ko na hong hinihintay na sabihin niyo sa akin yan. Hindi ko na humatiis yung pag-uugali niyo. At alam kong kahit kailan, hindi na tayo magkakasundo. Gustong gusto ko na hong umalis sa bahay na to. Pero hindi lang ako aalis dito. Isasama ko ang asawa ko. Ang akala ko, nagbabanta lang si Gio. Pero itinuloy niya ang sinabi niya at umalis na talaga siya sa bahay namin. Hindi ko maiwasan na makonsensya ng dahil sa nangyari. Baka naman wala talagang kasalanan ng asawa ko. Kaya agad kong kinontak yung babaeng office mate ni Gio na pinaghinalaan ko. Siyempre, ang sasabihin niya, walang namamagitan sa kanila ng asawa ko. Kahit na nandun pa rin ang paghihinala ko, mas pinili ko na lang na pagkatiwalaan siya dahil mahal ko si Gio. Ilang beses ko na rin siyang tinawagan pero ayaw niyang sumagot sa mga tawag ko. Hanggang sa nakausap ko rin ang isa sa mga kapatid niya kaya napanatag na rin ang loob ko dahil nandun lang daw si Gio sa bahay nila. Yun nga lang, kahit na anong pagpapaliwanag daw ang gawin nila para makumbinsi si Gio na umuwi na sa amin, nagmamatigas daw talaga ito. Kilala ko si Gio. Kapag sinabi niyang ayaw niyang umuwi, hindi talaga siya uuwi. Kaya nagulat na lang ako nang biglang bumalik si Gio.
sa bahay namin. O ano? Kasama ka ba sa akin? Ayusin mo na yung gamit mo. Gusto ko nang makaalis na agad tayo dito. Gio, ayan ka na naman eh. Pabigla-bigla ka na naman. Pwede pa nating pag-usapan to. Siguro ngayon, malamig na yung ulo ng dalawa. Nakakapag-usap na kayo ng maayos. Pwes, ako, mainit pa rin yung ulo ko. At wala akong balak na makipagkasundo sa dalawang matandang yan. Umay na ako makasama sa bahay ang mga yan. Huwag kang ngang maingay. Nandyan lang sila sa kwarto, oh. Baka marinig nila yung sinasabi mo. Konting hinaho naman, Gio. Ano, wag ako maingay? Kate, pinaparinig ko talaga kung ano yung gusto kong marinig nila galing sa akin. Wala akong pakialam kung hindi nila gusto yung mga sinasabi ko. Ayaw nila sa akin, ayoko rin sa kanila. Ganun lang kasimple. Di ba sabi ko naman sa'yo, huwag kang pabigla-bigla sa mga desisyon mo. Kung sakaling sasama ako sa'yo, saan naman tayo pupunta? Saan tayo titira? Hindi naman pwedeng makitira tayo sa magulang mo o sa mga kapatid mo. Nakakahiya! Huwag mo na munang isipin yan. Ang importante, makaalis na tayo dito sa bahay na to. Gio, hindi pwede yun. Paano kung wala tayong mahanap na pwedeng tirahan, ha? Mapapakamot na lang tayo sa ulo kasi pinairal mo yung init ng ulo mo? Kung wala tayong gagawin ngayon, walang mangyayari, Kate. Kaya dapat ngayon pa lang, magdesisyon na tayo. O ano, kasama ka ba sa akin? Hindi ko alam. Hindi pwedeng hindi mo alam, Kate. Tumatakbo yung oras, oh. Habang nag-iisip ka dyan, ayusin mo na yung mga gamit mo. Gio, hindi mo kami pwedeng biglain na lang ng ganito. Basta-basta ka na lang nadadating dito tapos ang gusto mo agad sasama na ako sa'yo? Hindi ako makakapag-isip ng maayos sa ginagawa mo. Bakit hindi? Kate, asawa kita. Alam mo naman kung ano talaga yung gusto ko mangyari dito, di ba? Gusto ko nang umalis na tayo dito. Alam mo na yan, kaya dapat hindi ka na nabibigla. Dapat alam mong darating din yung oras na aalis na tayo dito. Hindi ko naiisip yan eh. Bakit? Anong gusto mong mangyari? Manatili tayo sa bahay na to? Hindi mo ba nakikita kung anong ginagawa sa atin ng mga magulang mo? Gio, gusto ko lang na maging totoo sa'yo. Pero hindi pa ako handang umalis dito sa bahay. Kate naman eh. Nag-asawa ka na. Dapat hinanda mo na yung sarili mo na darating din yung araw na bubukod ka na sa mga magulang mo. Magkakaroon ka na ng sarili mong pamilya. Iiwanan mo na rin sila. Hindi ba pwede dito na lang tayo magkaroon ng pamilya? Bakit kailangan pa nating umalis? Matagal na sana nating nagawa yan kung hindi lang pakialamero yung mga magulang mo. Sinabi ko na nga huwag kang maingay. Baka marinig ka nila. Mamaya dyan, sumugod na naman sila papa dito eh. Ayoko na ng gulo. Pwede sumugod siya na magkaalaman ha. Kung sa bagay, wala na rin naman akong pakialam kung ano ba yung iisipin ng mga magulang mo at aalis na tayo dito. Hindi, Gio. Hindi ako aalis dito. Ano sabi mo? Narinig mo ako. Hindi ako aalis sa bahay na to. Hindi ko iiwan ang mga magulang ko. Alam mo ba yung sinasabi mo? Hindi pwede to eh. Mag-asawa tayo eh. Dapat tayo yung laging magkasama. Di ba yan yung ipinangako natin sa isa't isa nung ikinasal tayo? Oo, pero tumatanda na rin ang mga magulang ko. Hindi ko sila kayang iwan. Kate, mahal mo ba ako? Ano pa namang klaseng tanong yan? Siyempre, oo. Ikaw lang yung lalaking minahal ko. Kaya nga ako nagpakasal sa'yo eh. Kung ganun, bakit ayaw mo sumama sa akin? Bakit ayaw mong magsarili tayo? Bakit ayaw mong iwan yung mga magulang mo para sa atin? Sorry, Gio. Pero hindi ko nakikita yung buhay ko na hindi ko sila kasama. Susuwayin ko sila kapag sumama ako sa'yo. At ayokong sumaba ang loob nila sa akin. Mahal kita. Pero mas mahalaga sa akin ang mga magulang ko. Tama ba yung narinig ko? Ha? Mas pinili mo yung mga magulang mo kaysa sa akin? Mas pinili mo na sundin yung gusto nila kahit na inahadlangan na nila yung karapatan natin mag-asawa na lumigaya at magkaroon ng pamilya. Kate, sakit namang marinig yun galing sa'yo. Pasensya ka na. Pero kasi pinapapili mo ko eh. Sa totoo lang, hindi madali sa akin na sabihin ito sa'yo. Alam kong
Marami kang pangarap para sa ating dalawa. Para sa magiging pamilya natin. Pero ayokong magalit sila sa akin. Hindi ko gustong mahiwalay sa'yo. Pero sana, payagan mo akong pagbigyan mo na ang mga magulang ko. Alam kong sobrang nasaktan ko si Gio sa mga sinabi ko. Pero hindi ko talaga kayang iwan ang mga magulang ko. Tuluyan na ngang umalis si Gio sa bahay namin, dala ang mga gamit niya at mukhang hindi na talaga babalik sa bahay namin ang asawa ko. Sa ngayon ay hindi pa rin kami nakakapag-usap ni Gio. Hindi sa ayoko siyang kausapin pero alam ko kasing masama pa rin ang loob niya sa akin. Sa totoo lang, napakahirap na sitwasyon ko ngayon. Siguradong may mga magagalit sa akin pagkatapos sila marinig ang kwento ko ito. At naintindihan ko naman yon. Pero hindi ko talaga kayang suwayin ang mga magulang ko. Hindi ko binabaliwala si Gio sa buhay ko. Pero para sa akin, mas dapat nating pahalagahan ang mga magulang natin. Yun lang naman ang akin. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi kay Gio na hindi ko sinusuway ang kagustuhan ng mga magulang ko. Kaya kung meron man kayong payo para sa akin, makikinig ako. Pwede nga. Hanggang dito na lang muna. Nagpapasalamat. Kate. Idol, may kwento ka bang nakakakilig? O di kaya naman may kurot sa puso? Pampagood vibes. O baka naman gusto mo lang makapagbigay ng inspirasyon? Halika! Pwedeng-pwede kang magpadala ng kwento ng buhay mo sa amin. Magpadala lang ng sulat sa email dearifmstories@gmail.com o di kaya naman mag-PM sa official Facebook page namin. Hanapin lang ang Dear IFM at kami nang bahala sa'yo. Malay mo, kwento mo na pala ang susunod na mapapakinggan. Ano pang hinihintay mo? Ikwento mo na yan dito sa amin sa Dear IFM, kung saan una ang kwento mo.